Mga kautang, alam nyo ba na na-late ako ng 14 days dito kay Maya Credit bago ako nakapag-settle ng loan ko dito? But alam nyo mga kautang, kahit na-late ako ng 14 days dito, ay still nagamit ko pa rin yung credit limit na 10,500. At yes mga kautang, tumubo yung credit limit ko. So itong video na to, ito yung first loan ko dito kay Maya na 7,000 no loan deduction. At ngayon mga kautang, sa 10,500 ko is no loan deduction pa rin siya. Buo mo pong makuha yung utang mo dito kay Maya Credit. Yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kautang, yung penalty ni Maya everyday, kung magkano yung additional tubo dito. At i-share ko sa inyo yung ginawa ko kung bakit still nagamit ko pa rin yung credit limit na 10,500. Bakit hindi siya nawala na nag-overdue ako ng 14 days dito. Hello mga kautang, welcome back dito sa aking channel. This is Clarice, ang inyong number 1. So mga kautang, bago yan, gusto ko lang sabihin kung kayo ay employed or self-employed at gusto nyong umutang sa bangko, they offer minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Yes mga kautang, installment po ito babayaran 12 months up to 36 months. Ito lahat yung requirements na kakailanganin. And please take note that all applications submitted is subject for bank approval. For more details nito, please email me right away, clariza@gmail.com. So, eto na nga mga kautang, no. Dito kay Maya Credit, kung alam nyo mga kautang, no, kapag kayo ay nag-fill in dito, is magse-select kayo ng date kung kailan nyo siya babayaran. Kasi for me mga kautang, nung sinelect ko, nung ako'y nag-fill in dito kay Maya Credit, is every 27 or 28 of the month yun mga kautang. Kasi alam ko niya, meron akong pera na pambayad talaga dito. But mga kautang, no, itong si Maya Credit pala is may additional na 14 days, no, para hindi ka magkaroon ng penalties. Wow. For example, mga kautang, yung due ko dito is every 20th of the month. Magbibilang ako ng another 14 days mga kautang, no, na extension nila. For example, hindi ako makapagbayad ang 28th of the month. So, malalampas ako ng ilang days, hindi ako magkakaroon or hindi tayo magkakaroon dito ng penalties as long as hindi kayo maglalampas doon sa 14 days na ibigay nilang extension. So mga kautang, dito kasi yung ginawa ko sa akin, no, every 20th of the month talaga ako nagbabayad. Kahit hindi ko talaga siya ginagamit yung mga extension na 14 days na ibinigay nila kasi nagbabayad na ako advance dito. But mga kautang, may mga pagkakataon talaga na hindi natin maiwasan na hindi tayo makapagbayad dito kay Maya. So yung nung nangyari mga kautang, i-share ko na sa inyo, matagal na to, no, nung nakaraang buwan pa to nangyari. But ngayon ko lang siya i-share sa inyo mga kautang dahil hindi ko akalain na magagamit ko pa talaga yung credit limit ko dito. So mga kautang, as you can see sa screen, no, noong September 28 is nakapag-utang ako dito kay Maya ng 10,500 or ginamit ko lahat yung credit limit na bigay niya na 10,500. But bago yan mga kautang, no, iba kasi ako, kapag ako ay nakapag-settle na dito, after 5 minutes is kinukuha ko na naman ulit. So ginagamit ko na naman siya. After magbayad, pwede niyong gamitin ulit. Yun yung ginawa ko. So, September 28, nag-loan ako dito mga kautang. But, no, hindi ako nakapagbayad nung October 28 kasi nga mga kautang, naubusan ako ng funds. Parang nagamit ko lahat ng extra ko nun na hindi ko naman talaga inisip na pwede ko naman talaga. Nawala sa isip ko mga kautang na magbayad muna ako tas bago ko gagamitin. Hindi. So yun mga kautang, nalampas siya. So
nag-additional siya ng 14 days. So, ngayon, yung pinaka-due ko talaga dito is November 11. So, nung November 11, mga kautang, yung ginawa ko is yung interest lang yung binayaran ko. Kasi mga kautang, sa 10,500, no, kapag aabot ka na ng due dito, makonsume mo lahat yung 44 days, kasama na yung extension na ibigay nilang 14 days para hindi ka magkaroon ng penalties, is 635.42 lang yung tubo dito, mga kautang, no? So, para sa akin, okay na rin siya kasi 10,500 naman yung amount na inutang ko. Malaki talaga, tas hindi naman kalakihan yung interest, no? So, mga kautang, yung ginawa ko, first time kong ginawa to, na ang binayaran ko noong November 11, which is ito na yung pinaka-due ko, mga kautang, para hindi ako magkaroon ng penalty, is yung interest lang yung binayaran ko, which is itong 635.42 pesos. So, mga kautang, November 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. November 25 na ako nakapag-settle dito, mga kautang, ng 7:40 p.m. So, yung penalty dito, mga kautang, everyday kay Maya is 0.17%. So, 17 pesos at 74 centavos yung penalty everyday itong madadagdag sa utang mo, mga kautang, kapag hindi kayo nakapag-settle. So, mga kautang, November 25 is nakapag-settle ako dito, mga kautang, no? Binayaran ko yung balance ko dito kay Maya. At hindi ko akalain, no, pagkatapos kong magbayad dito is nagagamit ko pa yung aking 10,500. At mga kautang, dito na tayo, no, i-share ko na sa inyo yung feedback dito about kay Maya. So, kapag hindi kayo nakapag-settle at may balance kayo dyan, do, kay Maya, is automatic kinukuha nila, mga kautang. Ito, mga kautang, may balance ako dito na 67.27 pesos is automatic is kinukuha nila kapag kayo ay hindi makapag-settle. Parang ino-auto-deduct nila yung balance mo dito, mga kautang, para pang-unang bayad mo doon sa hindi mo na-settle na utang. So, ito na nga, mga kautang, sa 14 days kung na-late dito, no, tinatawagan ako ng agent ng Maya dito. At alam niyo, mga kautang, no, hindi po nanghaharas si Maya. Yan lang yung nakaganda, mga kautang, hindi ako naharas dito. But kinausap ko talaga, mga kautang, nanghingi ako ng pasensya dito na hindi ako nakapag-settle agad kay Maya, no? Hindi ako nakapag-settle dito at nagbigay ako ng reason kung bakit hindi ako nakapag-settle. Basta sagutin niyo lang yung tawag ng agent, mga kautang. Huwag kayong matakot na makipag-usap sa kanila, na humingi ng pasensya para po maganda, maiwan na maganda yung inyong credit score, yung credit standing nyo dito kay Maya. Kasi, mga kautang, sinabihan nila ako, ma'am, bakit ganyan, hindi kayo nakapagbayad, masisira yung credit record nyo dito, maganda pa naman yung credit record mo, ma'am, kasi advance ka nagbayad dito, but ngayon, hindi ka nakapag-settle, 14 days overdue ka na po. Ngayon, mga kautang, binigay ko lang yung reason bakit hindi ako nakapag-settle, nanghingi ako ng isa pang chance na bigyan pa nila ako ulit or magamit ko pa yung credit limit ko. At ang sabi naman nila, mga kautang, is hindi naman daw mawawala yung credit limit, no, kapag makapag-settle lang talaga. Alam nyo, mga kautang, natatakot ako na mawala yung credit limit ko dito kay Maya kasi iningatan ko, no, yun lang talaga, may mga pagkakataon lang talaga na hindi tayo makapag-settle. Pagkatapos ko nagbayad no November 25, mga kautang, is ginamit ko ulit yung credit limit ko dito, mga kautang, at yung nangyari, no, hindi ko akalain na nag-June na naman ako noong December. Nag-June na naman ako, mga kautang, noong December 12. Yes, mga kautang, continuous yung counting niya dito kahit po nakapagbago lang ako nakapag-settle, is kailangan ko na naman siyang bayaran noong December 12. Akala ko kasi, mga kautang, kasi nga late ako nagbayad. So, akala ko November 25. So, yung due date ko, mga kautang, is ngayon pang December 25. Pero hindi, mga kautang. Kailangan ko siyang bayaran noong December 14. Kasi kapag hindi ako makapagbayad, mga kautang, is penalty na naman ako. At alam
nyo ba mga kautang na late na naman ako dito kasi December 16 na ako nakapag-settle dito kay Maya, no? Nakapagbayad dito. But alam nyo mga kautang, kahit late na naman ako dito, ay nagamit ko pa rin yung credit limit na 10,500 dito. Basta sagutin nyo lang yung tawag ng agent mga kautang. Makiusap lang kayo ng maayos, magagamit ulit yung credit limit nyo. At mga kautang, kung maaari, no, wag nyo akong gayahin. Dapat i-maintain talaga natin na magkaroon tayo ng magandang record sa mga inutangan natin, lalong-lalong na ito mga ito. Kasi mga kautang, sa meeting entities ito sa CIC. So makikita ito ng mga kapwa lenders. So, dapat ingatan talaga natin yung credit natin mga kautang, yung credit record natin mga kautang, para tataas agad yung ating credit score. So, yun na nga mga kautang, no, parang medyo naguluhan ako ngayon dito kay Maya. Nakipagsabi ko pa sa kanilang agent na, ma'am, bakit kayo naniningil? Kakabayad ko lang ng 25. Tapos magbabayad na naman ako ngayon. Sabi niya, ma'am, continuous yung counting dito kay Maya. Yun pala na mas naliwanagan yung isip ko mga kautang. Kahit kayo ay overdue dito, late kayo nakapag-settle, tas ginamit nyo na naman agad. So, magbabayad na naman kayo talaga sa mismong due date. So, mga kautang, sana po ay nakatulong itong video ako about kay Maya. So, sa wala pang mga Maya dyan, gamitin nyo na si Maya mga kautang, kasi ang laking tulong po para sa akin kasi ang laki ng offer ng Maya. Medyo malaki talaga yung offer ni Maya compared sa mga ibang loan applications na makikita natin, no, na itong mga online loan apps na ang liliit ng offer. So, yun ang mga kautang, at ang lalaki pa ng interest. So, mga kautang, kung hindi kayo pa dito ma-approve kay Maya, kung wala pa kayong offer dito kay Maya, may mga alternatives tayo, no, na direct website, hindi nang access. Ilalagay ko yung link sa description box or sa pen comment section ng video na ito. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang. Dahil utang is life. Bye, bye, bye mga kautang!